Migrante. Radyo Migrante. Talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. Radyo. Uy, pasok. Ngayon na. Magandang umaga. Ay, gabi. Umaga sa ibang bansa. Sa Korea, di gabi. Tsaka sa Japan, tsaka sa Pilipinas. Somewhere in the Asia Pacific. Pero sa gabi dito. Sa ibang bansa ay di araw. So magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Maaga kami ngayon at 7 p.m. sa Marisa. Oo, habang naghahaponan. Habang naghahapunan sila at habang naghahaponan kayo, painitin namin ang ulo nyo. Painitin namin ang ulo nyo. Para mabilis matunaw. Para mabilis matunaw yung kinakain nyo. Kami bahala. Yan. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang Radyo Migrante. At maganda ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Kasi sabi nga sa title namin, Justice Delayed, Justice Denied. So pag-usapan natin yung tungkol sa mga alingas-ngas ng nangyayari sa politika sa Pilipinas. Nangyayari at ano ba yung kinalaman nito? Kasi kailangan nating maging very aware kasi sa totoo lang sa pag-uusapan natin ngayong gabi, ano bang kinalaman nito bilang OFW sa'yo? Ano ba yung epekto nito sa'yo? May epekto to actually sa'yo. So magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chat Limaano mula po dito sa South Korea. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yun. Magandang gabi po sa mga viewers natin. Kung meron kayong reklamo o pahayag, i-chat nyo lang po yan sa ating, i-comment nyo lang dyan sa ating chat box. Madugong pagtutol. Madugong pagtutol. Oo, gusto natin yan. Oo, para basahin po natin. Magandang gabi po. Yeah. Ako si Edson Villena ng Kapin Saitama Migrante Japan. Hoy, Saldi Alonso, lumabas ka dyan sa trabaho, pumunta ka rito. Watching ka dyan. Watching ka dyan, Saldi Alonso. Pambihira ka. Hop. Maya Pabengi. Ayan, shout out po kay Kuya Saldi. We love you. Nami-miss ka namin yung mga lingwahe mo We love you. Mag-FYI yan. Mag-FYI siya mamaya kanina yan. Itatype niya yan yung FYI niya. Oo, miss na naman natin si Kasaldi. Sikapin natin next time. Sunday tayo para libre. Oo, Sunday. Libre si Saldi ng Sunday Ayan, sabi nga ni Chat kanina, parang hindi pa siya kumbinsido na medyo maganda daw Maganda itong pag-uusapan natin ngayon kasi sabi nga ni Chat kanina may epekto ba ito sa inyo? Alam mo kasama ang Chat, may kilala ako na napupuyat, dahil sa kasusubaybay sa mga hearing ngayon na Senado, sa Sarsuela ng Senado. Ruin mo, inaabot na madaling araw ating mga butihing mambabatas dyan in aid of Ayaw na nga umuwi. Yeah. Minsan na rin para bang dragging masyado yung mga hearings and pagdinig. Pero just the same, talakayan natin ano ba ang halaga nito at anong siguro in a way pakinabang or benepisyo natin bilang mga OFW sa mga usaping ito. Bottom line dito kasi yung pagkakamit ng hustisya para sa mga naging biktima ng extrajudicial killings ng drug war ni Duterte at ng kanyang mga alipores nitong kanyang administrasyon. Pero just the same, tingnan naman natin itong kasalukuyang administrasyon. Kamusta yung kanyang performance when it comes to upholding and protecting yung ating karapatang pantao. Kasi hindi naman yan very isolate lang sa Duterte administration. Si kasamang Edsel, dati yan nasa Pilipinas, organizer ng Pistón at Anak Pawis, isa rin sa mga naging biktima yan ng red tagging ng panahon ni Gloria. At alam natin na hanggang ngayon ay marami pa rin mga kusansan ng mga aktivista o yung karaniwang tao na nagiging biktima ng mga abuso ng mga taong gobyerno, ng pulis, militar. Kaya
ito po ang napili natin na topic ngayong gabi. Medyo siguro sa iba medyo ano ito parang, ah, anong tawag dito? Ah, parang long shot na bakit human rights o karapatang pantao, ang issue ngayon 'di ba, yung eleksyon o kaya yung away ng mga Duterte at Marcos. Pero lahat po 'yan magkakaugnay. So, sisikapin natin na na tahiin 'yan sa ngayong gabi sa ating talakayan. Mm. Anyway, ako po si Ardy Raimundo mula sa Migrante Japan. Kaya pabengi, Ranyong, kumbawa sa ating mga kabayan. Maranghay na banghi, sabi nga ni Marahay na Kasaldi. banggi. Yan, mukhang iba yata yung sinabi ko, mukhang Marahay mabahoy. na banggi. Marahay na banggi sa Indogabos. Yan. Sige. Shoutout muna natin itong si nandiyan dyan nanonood sa atin si Kuya Saldi tsaka si Pastor Edwin. Magandang gabi po, Pastor. Gusto sumama. Oo, Sa ating tsaka programa si Maricel ng Hong Kong nandiyan din. Uy, Maricel, magandang gabi. Gabi Maricel. Tsaka baka daw pwedeng sumama sabi. Pwede naman. Sure. Sino? Sure. Sabi ni Pastor But Edwin. ano nga pala, bago natin makalimutan, ngayon ay November 2. Araw ng kahapon. Ito medyo nalilito ako. Turuan nyo nga po. Kailan ba All Saints Day? Ngayon ang All Souls Day. Kahapon ang All Saints Day. Kahapon ay All Saints Day. Ngayon ay All Saints Day. All Souls Day ngayon. All Saints Day yesterday. At birthday ng aking kumare. Happy birthday. Sino ba yung kumare mo? Maria Pakain ka Fe na. Villegas. Diba Nasa US yun. Nasa US. Ay, nasa US ang layo. Anong oras? Siya ay aking naging partner nung ako'y high school. Alam mo na, yung mga kaartehan, yung mga Mr. and Miss Eklat. Ay, siya talaga. Naging sergeant at... Oo, lumandi din ako, akala nyo. Nung high school. Lumandi din ako ng high school. Ni Pastor Edwin. Pwede naman natin siyang maganda yung sinasabi ni Ka-Ardi kanina. Ni Ka-Ardi kanina sinasabi niya tungkol sa mga at patuloy yung pag-aresto etc. Kasi totoo lang hanggang ngayon di pa naman tinatanggal yung Executive Order 70, di ba? Na nag-create ng NTF-ELCAC. Kaya patuloy pa rin yan hanggang ngayon ay dadunyor. Yes, kaya wala pa rin naman talagang wala pa rin. So, yung mga nanonood natin si Pastor Edwin, si Saldi, may utang ka sa amin Saldi kasi wala ka ngayon. Wala tuloy kaming tagabati ng maraming lingwahe. Naubusan kami ng lingwahe Saldi. Salanan mo to. Ayan, sige. Hindi na raw mabiro. Backgrounder muna. Ito mga kabayan, kasi siguro hindi naman lingid na sa inyong kaalaman na ilang buwan na ba ay naabot ng hearing nitong pinagsamang 4 na komite ng Kongreso na nag-iimbestiga ngayon sa EJK at drug war nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dyan, sa mga pagdinig na yan, maraming mga lumabas na detalye pa, mga ebidensya, at mga personahe, mga bagong personahe na malapit sa kay Duterte mismo na nagbunyag ng nitong sistema, ng policy ng pagpatay o kill Duterte nung panahon ng kanyang drug war. Di syempre may extension pa yan. Dahil same approach ang ginamit ng gobyerno pagdating doon sa pagtugis naman o pagtugon sa mga progresibong grupo kagaya ng of course itong mga organisasyon natin. At yung Tokhang style na ginawa, tatandaan natin yung Bloody Sunday noong October 2021 o December 2021 ba 2020 2021. December 9, 2021.
And then may iba pang mga series ng raid na ginawa sa mga opisina ng mga legal na organisasyon. Sunod-sunod, coordinated hindi lang 'yan. Tapos yung, marahas na, verification at red tagging na ginagawa ng NTF-ELCAC sa pamamagitan ng executive order at yung pagsasabatas noong terror bill ni Duterte. So lahat ng ito ng panahon ni Duterte ay nahuhulog doon sa pulisiya na na kapag lumaban, patayin. At yan yung Hindi mainit pa nga ngayon. lumalaban eh. Sabi nga, bigyan daw ng baril para lumaban eh. Mm. Para justify yung patayan. O kaya At taniman ng baril. Yan, exactly. Same. At Mm. kung matatandaan natin, ayon sa mga investigasyon na ginawa ng separate ng mga tawag dito, mga fact-finding missions, kasama ng mga organisasyon ng mga mamamayan at ng iba pang mga lehitimong entidad. Ayon sa kanilang pagsisiyasat kasi inabot ng mahigit more or less 40,000 katao ang nabiktima ng war on drugs ni Duterte. At pero ang nasa official record at inaamin lang ng pulis ay nasa 7,000. So ang laki ng discrepancy, di ba? Oo. At doon sa 7,000, ang kanilang naimbestigahan ay nasa mahigit 60 lang, wala pang 1%. At doon sa 60 ay yung iba, karamihan na-dismiss lang yung mga pulis patola at yung meron naman nakulong. Bawa yung mga naging sensational na kaso kagaya ng kaso ni Kian de los Santos. O kailangan At maging sensational muna, di ba? Alam mo May naman sandal. sa atin, di ba? Pagka hindi talaga pinag-usapan wala na, bye-bye na yung mga kababayan natin o yung pamilya nung nabiktima. Exactly, tama ka dyan. Alam nyo, di ba ito lang nakaraan bago matapos ang termino ni Duterte din, ay merong anak ng OFW, panahon pa ng baha ito, tumutulong doon sa mga nalubog sa baha, yung mga kabataan. Pinagkamalan ng pulis, mistaken identity daw. Napagkamalan nilang adik at carnaper yata o robbery suspect itong anak ng OFW. Kalimutan ko lang yung pangalan. Pero Yan ba yung sa Malabon? parang Malabon ba yun? O yung binaril sa dagat? Oo. Oo, yun din yun. Binaril sa dagat. Parang nag-trip lang yata, tinarget eh. Tapos sinabing Ayun yata yung sinasabing may hot pursuit. Yung pulis hindi niya. marunong mahiya ang mga doko. Papalaot yung magkaibigan. Napagkamalan, binaril. So ito yung actually maraming ganyan. Yung bang kung napakinggan ninyo o napanood ninyo yung naging mga statement at pahayag ni dating Pangulong Duterte doon sa Senate hearing nitong nakaraang linggo lang na para bang nabigyan siya ng platform para sagutin yung mga allegations tsaka ebidensya at testimonya na nailabas naman sa isang hiwalay na pagdinig ng Quadcom Committee ng Kongreso. At doon sa Senado, parang naging, di ba, ang originally, nagpahayag si Bato, na gusto nilang magkaroon ng sariling investigasyon, o initiative. Para di umano. Imbestigahan niya yung sarili niya. Ayun na nga. Kung ikaw yung biktima, halimbawa magulang tayo, anak natin yung naging biktima at nagpapatawag yung nirereklamo mo na bahagi nung siya magpapatawag ng War on investigasyon. Patawa Kamusta lang. naman? Kasi Imbestigahan niya yung sarili niya. hindi ko maintindihan ikaw yung akusado na nga naakusahan ka nga tapos mag-iimbestiga ka. Anong yon? Saan ka kumukuha ng brain cell? Kahit hindi tayo abogado, di ba, para bang
Yun lang nga lang sa barangay, yung nag-aaway na ano, paano kung yung kapitan ang ano, ang irereklamo mo? Pupunta ka ba sa barangay para magreklamo? 'Di siyempre hindi, punta ka sa City Hall, 'di ba? Sa konseho, hindi doon sa barangay mismo, yung haharap sa'yo dun yung irereklamo mo, Ayan, kumbaga humihirit si yan, Casaldi, no? Yung Saldi, investigasyon ng Senado, Blue Ribbon.com ni Pimentel ay di hearing kundi forum o platform ni Duterte at oo, aliado kaya nito dahil sa lumalantad sa investigasyon sa Kongreso. True. exactly, kaya ano nangyari. Biruin mo yun, ilan silang senador na nandoon, ang nangyari ay para bang himod-puwet ano, pangalanan na natin, yan si siyempre si Bato, si Go, wala naman na tayo ngang si Robin pa, 'di ba? Si Robin Hood Padilla. Wala ka ng ano diyan, bali-baligtarin mo man mga 'yan, di ikaw Duterte ang mga 'yan. oo. Pero itong mga iba ano, na nagpoposturang objective gaya nila Tolentino, sila Villanueva, ano, Jing Si aba, Jinggoy Estrada. ah, Ginawang ano yan, no? Isa pa yun, yung Ginawang mga yon. parang comedy bar, no? Ang hindi nakakatuwa kasi kasi dito, ano, malaki ang kinalaman nito, papalapit na naman yung eleksyon eh. So, mm, do we deserve, dapat tanungin ninyo yung sarili nyo, do we deserve this kind of politician na muling maupo? Kasi sa totoo lang, yung Pilipinas ay, kung titignan mo yung Pilipinas, ano, para siyang kasi ang isang demokrasya ay tayong mga mamamayan, nag-create tayo ng gobyerno, in-entrust natin itong mga politikong ito to govern, 'di ba? In return, 'di ba? In return, dapat sila ay accountable sa atin, 'di ba? exactly. Ganon yung sitwasyon. Pero sa nangyayari ngayon, siguro nakita nyo si Duterte na pumunta sa isang hearing na ang arrogance is talaga namang through the roof, yung kanyang arrogance, 'di ba? Tsaka itong mga Pinapakita talaga yung like father, like son, like daughter. kasi hindi mo makikita yung larawan ng isang demokratikong lipunan sa nangyayari sa kasalukuyan, 'di ba? Na ginagawang platform nitong mga ito to show off na hindi kami lingkod bayan. Kami ay mga tyrant. Ganon yung hitsura, yung nakikita ko. Kung siguro yung mga nanonood, ewan ko kung tinitignan nila, kasi tinitignan siguro nila, iniidolo nga kasi may problema tayo sa pagtingin. Pero kung titignan mo talaga siya sa isang framework na meron mo talaga tayo na isang demokratikong lipunan, di makikita mo nga yung ganun. Ganun yung makikita mo na supposedly sila ay accountable sa mga tao, pero baliktad, parang yung mga tao yung nagmamakaawa sa mga politiko. Ano pa It's nga the dun other way na ano, around. 'di ba pagka nagpatawag ka ng investigasyon dapat you ask questions, hindi yung parang naglo-lawyer ikaw yung nag-aabogado dun sa Eksakto. Si Bato ganun. oo nga. Hindi Si lang Bato naman ganun. meron pa nga iba talagang malikaw ano, talagang nilatag muna kasi nung bago dumating si Pangulong Duterte, ganito ang sitwasyon natin, tapos Mm. dahil sa drug war, ganito, ganyan-ganyan. Oo. Not to mention, anak siya ng kilalang pastor. Umabot sa Pangulo, 'di ba? Pambihira yun. And Nakakahiya pagka ganun. Nakakahiya. Kasi 30,000 people died. That's the whole point. 40 nga Oo. Mahigit tatlo. Sabihin na natin 30 to 40,000 people na mga mamamayang Pilipino ay namatay. Hindi biro yun. Libo 'Di ba? Libo yung pinatay nung panahon na yon. At hindi siya normal. Hindi siya normal sa totoo lang. Talagang alam mo, at itong nakaraang ilang buwan, 2 buwan siguro ano, may chance tayo na nakakwentuhan natin yung isa doon sa mga biktima. Yung asawa niya ay biktima ng ng EJK o ng nanlaban. extrajudicial Oo. At sila ay bahagi yung mga
biktima ng drug war ni Duterte ay bumuo ng kanilang organisasyon, yung tinatawag nilang Rise Up, no? Ito ay samahan ng mga biktima ng drug war at saka EJK ni Duterte na sila-sila, mga pamilya, kamag-anak ng mga biktima ay sila yung nabuo ng organisasyon para suportahan yung kanilang sariling laban. Which is mapapaisip ka na kung talagang gumagana at seryoso ang ating sistemang panghustisya, dapat protektado sila ng kasalukuyang gobyerno. Mm, At hindi mm. kasi possible witness sila at sila yung biktima 'di ba? Kaya kumbaga, kung gano'n ang naging kondukta na sila ay napilitan o hindi naman napilitan, nagpasya na tayo-tayo suportahan, kailangan natin magtulungan, suportahan yung ating sarili. Nasaan pala ang gobyerno pagdating doon sa usapin, yung kasalukuyang gobyerno na Mm. nagbabandera umano na siya ay para sa karapatan, si BBM, no? Na para sa karapatang patao, fairness and all, justisya. Patawa Hindi, din, no? sa totoo lang Na nasa 104 ang political detainees ngayon sa administration pa lang ni yes, BBM. Higit 4 na po ang biktima ng forced disappearances. Kung totoo yung sinasabi mo, Welcome. yung totoo yung sinasabi mo kanina pa, na sa BBM ay for human rights and so on and blah blah blah, di ba? Di dapat i-abolish mo na yung NTF-ELCAC. Exactly. Di ba? Hindi nga. Ialisin na niya yung Executive Order 70, di ba? Hindi nga daw niya aalisin kasi maganda daw yun. Maganda ba yun? 30,000 nga yung namatay because of that, di ba? Yeah. Dahil doon. So, gusto ko lang sanang ilinaw sa mga nanonood. Bakit ba yung Radyo Migrante, which is ang linaw-linaw ng migrante, di ba? Ano yung kinalaman? Ba't natin pinag-uusapan yung mga ganitong klase? Ba't natin kasi madalas na maririnig mo yan na ba't nyo ini-involve yung sarili nyo sa politika sa Pilipinas while you are OFW, nasa labas ka ng bansa? Kasi gaya nga na sinabi natin, paninindigan natin na yung nakikita na sinasabi natin parati na ang migrasyon sa Pilipinas is not natural, di ba? Hindi siya natural, kundi isang industriya, ginawa na siyang industriya. At malinaw sa atin na yung paglabas ng mga Pilipino sa labas ng bansa o yung pagkukumahog ng mga Pilipino na magtrabaho o mag-migrate sa ibang bansa ay ibinunga ng problema ng lipunan sa Pilipinas. Di ba? Ito, kaya niyan, pag nakikita mo puro ganyan na politiko, na ang sahod mo hindi tumataas, 600 pa rin sa Metro Manila, pag tumawid ka lang ng isang kanto na nandun ka na sa ibang probinsya, bumababa na yung sahod. Bumababa na yung sahod. Tapos nakikita mong mga politiko na hindi man lang maisip kung paano ba natin itataas ang sahod ni Juan, paano ba natin tutulungan ang mga magsasaka na hindi maibenta yung palay ng nasa tamang presyo. Di ba? Yung mga ganoong bagay. Ang tendency talaga is lumabas ng bansa. Kaya gusto nating explain kasi baka mamaya sabihin na ng mga nanonood sa atin o makakarinig sa atin sa ibang platform na ba't nila pinag-uusapan yung mga bagay na yun. So we do not deserve this kind of politicians. Mas deserve natin yung mga may track record, yung mga naglilingkod, yung mga politiko na inuuna ang bayan muna bago ang sarili nila. Yun, Shameless plug. Yan, yung inuuna yung bayan muna. Sinasabi si Casaldi, wala kasi si Casaldi dito. May sinasabi na naman nga yun. Daw siya, baka daw yung pag-iimbestiga kay Duterte, pinagtatakpan lang ng administrasyon ngayon yung kanilang ginagawa, na maraming nawawala, mga pinapatay, para matuon lang kay Duterte, Alam naman natin, yung administrasyon, nagsasabi lang at nagkukunwari lang yan na para sa karapatan ng tao, di ba? Pero, kung uugatin natin, ano ba yung ginawa ng kanyang ama, di ba? Nakita ko nga dumalaw sa sa libingan ng mga bayani. Kinikilabutan ako Kita ko sa balita. Sabi ko, wow. Talaga, bayani talaga. Ipapahukay daw yan ni Sarah. Hala, lagot.
Lulutang 'yun 'pag tinapon niyo sa West Philippine Sea, lulutang. 'Di ba, ano na 'yun, parang tuod na 'yun. Anyway, siyempre siguro dagdag lang na komento natin dito sa ginagawang hearing, dugtungan ko 'yung sinasabi ni Ka Edsel. Sa totoo lang 'di tayo naniniwala na seryoso ang BBM administration pagdating diyan sa usapin ng paghanap ng katotohanan at pagpaparusa dito sa nakakaraang administrasyon, hindi lang kay Duterte, pati kanya yung mga general, mga alipores na nagpatupad nitong madugong polisiya na ito. Siguro sa atin ngayon parang nakikita lang natin na ginagamit ito ng BBM administration para nga buwagin at durugin itong kanyang katunggali na dinastiya ng Duterte. At at the end of the day, kung totoong seryoso nga ang BBM administration doon pa lang sa mga ebidensya na iniharap sa kanila sa korte, sa DOJ, para imbestigahan itong kaso na ito noon. Kung babalik tayo 1 year ago, wala namang ganito kasi okay pa sila 'di ba? Mm. Best friends pa sila ni Sarah. kaibigang Pagnuman. Ano 'yun, oo, best friend pa sila nun, kaya all good, Kaya lang itong tumitining itong panawagan at ng ICC, medyo dito na talagang gumawak yung lamat ng kanilang matinding pagkakaibigan, kung totoo man 'yan. Alam natin na hindi. Kaya sa ngayon talagang ang gusto nga ng mga kaanak ngayon, magsampa na ng kaso sa ICC at suportahan ito ng BBM administration. Sa dami ng mga ebidensya at testimonya na nakalap na sa mga ilang buwan ng investigasyon ng Quadcom at yung nakaraan na mga statement din mismo ni Duterte under oath, doon sa Senate inquiry, Oo, talagang marami na ahasang talaga. na inaamin, 'no? Oo, oo. Sabi Yun naman ni yung, Bato, joke lang daw yun, 'Di tingnan natin 'pag tiningnan niya ng ICC. yun yung At sa maganda totoo dun lang kasi sa kasi totoo lang hindi mo pwedeng sabihin joke yun kasi under oath ka oo. At saka sa totoo lang, kahit ang mga pamilya ng mga biktima ay hindi naniniwala na makakamit nila yung hustisya dito sa sariling sistemang panghustisya natin, Kasi nga hangga't yung mga may nasa posisyon pa rin itong mga biro mo senador, dating presidente, hahabol ng mayor, may mga immunities yan. Tapos siyempre dahil sila ay opisyal ng gobyerno, mga dating general pa itong mga ito, alam din naman natin yung otoridad at kapangyarihan ni Duterte sa Davao. Tingin niyo ba may laban ng isang karaniwang tao na sa pilitan lang ng pinatay, kinuha yung mahal nila sa buhay sa kanila at tapos paano ngayon nila hahanapin ng hustisya sa sarili nating bayan? Kaya nga sabi natin, justice delayed, justice denied na. Hindi na kailangan pang kuskus balungos na sabihin ng DOJ na hindi gumaganang court system natin dito. Sige nga, magturo nga kayo ng malalaking mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa drugs. Hindi yung mga pinapatay, yung sinasabi lang ni Duterte ng mga drug lord, even yung sa kanyang kampo. Oo. Meron na bang sinampahan ng kaso? At saka may nakulong na ba? Yan. Nung panahon ba Meron ng drug war sa panahon ni Duterte, ilan yung naipakulong nila na talagang puser o nagbebenta ng droga? Ang alam lang natin yung mga user pinagpapatay. Di ba? Ganun yung Ayun nga, nangyari. 'di ba? Yung panahon na 'yan, yung may-ari mismo ng shipment, hindi tinugis, 'di ba? Ang hinuli pa yung, caretaker nung warehouse, 'di ba? Hmm. Tapos Mm. makikita mo kasikuhan ni Duterte yung, may-ari nung shipment na ilang bilyong shabu yun, 'di ba? Nasa Malacanang. Sa Kaya nga totoo lang, paano mo masasabing talagang gusto ni Duterte na mawala ang droga sa atin, 'di ba?
Hmm. Eh, hindi ba nga sangkot din yung nasasangkot sa smuggling ano, yung kanyang isang anak eh, 'di ba? Hindi naman Eh, hindi naman pag umuusok, eh, di may apoy. 'di ba? Gano'n naman lagi, eh. Gano'n naman lagi. So, ayun din yung kapansin-pansin, eh, sa kabila ng although meron siyang benepisyo naman. Hindi ko sinasabi na kasi sabihin ng iba, "Hindi, para namang sinasabi ninyo na yung mga pagdinig sa Kongreso, sa Quadcom, sa Senado ay walang kwenta." Meron. May kwenta 'yan. Kasi una, nakikita natin yung kabulukan. 'Di ba? Sa Tama. praktika nakikita natin yung kabulukan ng mga politiko na ito. Nakikita Hmm, natin kung gaano kawalang silbi yung mga politikong ito. Kung paano magtanong, ah, tanong na parang tatalunin pa ng grumaduate ng grade 6. Yung mga ibang tanong, may mga nag-aayos lang ng bigote. Favorite ni hindi naman favorite nag-ahit. So may mga Wala. ganun lang yung wala ka talagang para bang tapos ang mga sila tumatakbo ngayon makikita ninyo tatakbo mga anak, tatay, kapatid, etc. May nagpapalipat pa ng distrito para makatakbo sa kabila. May nakita ako sa balitang ganon na hmm, gusto lumipat ng distrito kasi para makatakbo naman siya sa kabilang distrito kasi meron na siyang kapamilya sa kabilang distrito. Yung Eh, mga ganon, ang hindi politika sa nga atin is yan, not Brad, about eh. serving the people. Hindi nga yung Brad, eh, yung magpapalipat ng ibang distrito, eh. Yung mag-asawa, 'di Mm. ba? Yun. 'Di ba? That's them. Tatawa ako Caldero Ano, mag-asawa, nasa isang lungsod parang magkahiwalay ng bahay, yes, 'di oo, ba? ganun. Ito sum up yung ganyang klase ng ugali ng makikita ninyo. Ano yan, yan ay tiraniya, diretsuhin na natin. Tiraniya yan. Yang mga ginagawa ng mga politiko na yan na talaga namang nakasagad sa langit ang mga arogansya, ay ano yan, tiraniya yan, that's tyranny. Wala kang ibang pwedeng sabihin sa ganyan. So, pag may tyranny ba, meron talagang demokrasya? Yang, poop. Walang demokrasya pagka ganoon. siguro sa isang banda nga, kung titignan natin ano ba yung benepisyo natin dito sa mga pagdinig na ito, siguro kung hindi, babalikan natin kung hindi talaga natuluyang bumitak ano, yung Mm. hidwaan ng dalawang dinastiya na ito, walang magaganap na anumang investigasyon ngayon o ano na yan, eh. Mana pa, Tama. tuloy-tuloy ang ligaya ng mga yan, bigayan dito, bigayan doon, ano. Kaya lang ang delikado nga ngayon, tama kayo, eh, kasi malapit na ang midterm elections next year ano. At, gaya nga nung napag-usapan natin last week, ang OFW vote medyo malaki, 4,000,000 Mm. o ngayon baka puwedeng tumaas pa yan kasi araw-araw Mas 6,000 lumaki. OFW ang binebenta ng Pilipinas, eh. Kaya Gusto kumbaga, gusto very very critical ngayon, tama yung pino-point out ni kasamang chat, eh. Nakikita natin paano magtrabaho itong mga tinamaan na magagaling na mga mambabatas natin. Sino sa kanila yung talagang seryosong nagtatrabaho. Yung iba diyan, mm. nandiyan lang sabihin tutulong porke sikat lang ganyan, o kaya tutulong Oo, saan. Yung gusto niyong tumulong manggaling sa sarili niyo sigurong pinagsikapan, hindi yung galing sa kaban ng bayan, tatakpan niyo ng pangalan niyo, lalagay niyo yu sa supot, tulong na. tama. Eh, Yung gano'n yung nga, Kaya nga, eh. 'di may ba? yung Yung ang iboto kumbaga ang ating iluklok sa mga posisyon na ganito, siguraduhin natin na may track record, sila ay tunay na makabayan, tunay na ang kanilang ginagawa ay para sa inuuna nila ang bayan muna, 'di ba? Yan talaga, Para oo. para talagang magbago yung sitwasyon sa Pilipinas kasi kapag ang isang politiko ay hindi tunay na makabayan, hindi ko sinasabing makabayan black, pero pwede rin. 'Di ba? Oo, puwede. Kaya nga, 'di ba? Kumbaga, oo, Kaya at least makikita mo talaga isusulong nila para sa interes ng magsasaka, manggagawa, mangingisda, teacher, 'di ba? Yung mga tipong gano'n, yung nagsusulong talaga ng para sa ikabubuti Baka naman may lalo na ngayon Senado, Senate baka Senate. naman may magtanong sa'yo diyan kasamang chat, eh, ano ba ang mga naitulong lang ng mga yan? Halimbawa yung bayan Ay, muna na yan, mga Diyos bayan black, ko naman. ang mga Gusto ni batas ang eto lang nung recently,
ilang araw lang. Baka hindi nyo nakita sa Facebook. So, Mm. nagkaroon ng PRO ang SC, Supreme Court, doon sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Kasama ang bayan muna, Congressman Oo. Jericho Rosales dyan, doon sa pagsampa Sipin ng niyo yan. dyan. Oo, Oo. O kaya yung, kailan bumagyo ng malakas na bagyo, kahit ng mga nakaraan, may libreng text kayong nare-receive doon o message mula sa NDRRMC. Pinaglaban yan ni Ng Congressman Nery ng bayan. Colmenares. Tama. Mga Bayan kabayan. muna. Oo. At dati, ang gusto ng mga telco, sisingilin na lang yung gobyerno doon sa libreng alert na natatanggap natin sa ating mga cellphone. Ipinaglaban din yan ng bayan mo na dapat libre. Hindi ba? Ganun. Pag naglilingkod sa bayan, mararamdaman natin kahit sa mga simpleng bagay. Kahit take Hindi note, wala sa Kongreso ang bayan muna. Tsaka yung Ngayon. yung ipinasa na itaas yung retirement fee nung hindi retirement, yung pension ng mga senior citizen. Bayan muna ang nag-ano niyan. Tama. Di ba? So in short, sabi nga, gusto natin baguhin itong mga nakikita natin ngayon na mga politikong walang silbi. Kailangan natin ng isang politikong makabayan at kailangan ng mga politiko ay inuuna ang bayan muna. Ganon. Bayan. Di ba? Ganon. Kaya po tayo mga OFW, alamin po natin kung sino yung makabayang black talaga. At yung inuuna yung bayan muna. May Facebook page sila. Oo, Diba? punta kayo sa Facebook page ng para hindi naman kayo hindi kayo maging anong tawag doon. Siguro dapat nating alamin talaga. Hindi pag kasi learning is about contaminating ng yung information eh. So hindi yung nadinig mo lang kay ganito na yan, mga aktivista yan, agad-agad iba na yung iniisip mo. So magsuri. Porque ba sinabi lang ni Chat na bayan muna bayan muna na rin ang iboboto nyo. Pwede rin naman. Hindi naman sa sinabi ko na nga, magsuri muna kayo. Libre po ang Google. Makita nyo naman, si is to believe. Naku, daan mga pinapasa niyan. Okay, basahin natin yung mensahe ni Kagari. Kagari, magandang gabi. Magandang gabi, Gary. Ayun. Ako na nga, sige na. Ano daw, malinaw lang kung yung iba kaya kasi nakikisaw-saw sa issue ng extrajudicial killing ay nagpapalakas lamang kay Marcos. Tandaan natin, nung panahon ni Duterte, halos lahat ng kinatawan na involved sa investigasyon ay napakatahimik nila noon. Totoo. Oo. Lalo na yung mga senador, Congress, diba? Same, ito nga ang nakakatawa dito o nakakabwisit na rin. Itong lupon ng Kongreso natin, same, pareho din naman ito Kalakhan noong mga umaayuda at tumawagayway kay Duterte nung panahon lang siya ang nasa kapangyarihan. Diba? At hanggang ngayon, nakita natin kung paanong paano maghimod itong mga institusyon ng gobyerno na ito sa administrasyon. Kaya malinaw na malinaw dito yung wala talaga sa interest nitong mga ito, yung tunay, yung genuine na paglilingkod sa tao. Walang tindig. Mga politiko kasi tradisyonal, mga hunyango ang mga yan Diba? Mga hunyango ang mga yan. Kung saan, ang tawag sabi sa probinsya, kung saan ang hilig siyang hapay Tipong kung saan makikinabang nandun sila. Talaga yung mga traditional na politician, na mga politiko, na kung sino ang nakaluklok, siya ang amo, di ba? Ang iniintay ko na lang yung hirap sa mga politiko sa atin. Hindi ko naman nilalahat, Kasi hindi mo na nilalahat na nga. ang alam ko, yung mga hindi humihimod sa puwit ng mga yan, yung mga politikong bayan muna ang inuuna. Diba? Ay mga makabayan. Yung mga politikong hindi talaga humihimod. Alam niyo, iniintay ko na lang sa mga politiko na tradisyonal. Ipanganak yung patakbuhin yung hindi pa pinapanganak nila. Yung mga next month
magbubuntis siya, baka sakaling pwede na natin patakbuhin. Kasi Di ba? pinatakbo Alam na naman lahat eh. natin, alam naman natin, mga kasama, Kinukopo yung buong ano. na yung yung mga politiko na yan, interest lang nila yung Hmm. kanilang inuuna, di ba? Kung Hindi sino yung nakaupo, interest ng ipapakulong niya yung kalaban niya. hindi interest ng mamamayan. Kaya po Di ba? tayo mga OFW nasa ibang bansa, nasa labas ng bansa, alam naman po natin kung sino yung mga politiko na inuuna yung makabayan na mga ginagawa, no? Oo. Tapos inuuna talaga yung bayan muna, di ba? Kaya po Shameless kung hindi ka plug-in. makabayan, di ba? Hindi matatapos kasi yung kung ikaw ay OFW and you want to really go back home, gusto mo ng magandang buhay, gusto mo na mapag-aral yung mga anak mo, kailangan mabago yung sitwasyon sa Pilipinas eh. That's the whole point eh. Kung ikaw OFW, hindi siguro matatanggap mo yung katotohanan na siguro yung pagtingin nila ang pagiging OFW is anong tawag doon? Swerte? Hindi eh. Yung nangyaring yung pagiging OFW is hindi naman talaga siya maganda sa isang pamilya, no? Sa isang pamilya hindi siya maganda. Una, ang pagkakahiwalay ng pamilya, etc. Marami siyang social cost yung migration. At yung migration na idinulot nga ng problema sa Pilipinas, gusto ko sanang balikan ngayon. Ngayon, kung gusto mong mabago yung Pilipinas na hindi mo na kailangan lumabas ng bansa, hindi mo na kailangan kung may sakit ang iyong mga magulang o may sakit ang iyong mga anak, hanggang doon ka na lang sa abroad at paiyak-iyak at nag-iisip kung hindi mo man lang mayakap yung iyong pamilya, ay gusto mong mabago yung sitwasyon na gano'n na hindi mo na kailangan mag-abroad, kumikita ka ng pera na maayos, napapaaral mo yung mga anak mo, kumakain ka ng 3 beses sa isang araw, yan lang yung gusto ng tao sa totoo lang eh. Hindi naman tayo nangangarap ng mga gusto ko ng 3 swimming pool, 2 helicopter. Hindi naman tayo ganun eh. Mga politiko lang yung ganyan eh. Di ba? Mga politiko lang na nasa kapangyarihan sa kasalukuyan, ang gustong ganyan. Ang mamamayang Pilipino, ang gusto lang, kumain ng 3 beses sa isang araw, may pag-aral yung mga anak, at mayroon siyang sariling bahay. Di ba? Yun lang yung gusto ng mga simpleng mamamayang Pilipino, na hindi, yun lang pinakasimpleng bagay ay hindi magawa ng mga Pilipino. Kasi nga, may problema sa Pilipinas. At nakikita nyo naman yung mga politiko na nakaupo ngayon kung anong ginagawa. Di ba? Walang ginagawa. Kaya kung gusto mong mabago yung ganitong sitwasyon, kailangan nga natin, inuulit ko, kailangan natin mag-upo ng politiko na inuuna ay bayan muna. At may makabayan. Yung makabayan. Na isang makabayan talaga. Oo. Yun talaga yung kailangan. At bayan muna ang inuuna. Exactly. I rest my case, Your Honor. Pero kidding aside, it's time siguro na kumbaga nakita naman natin kung paanong binabalahura ng mga dinastiya. So, kahit pa yung hindi pa nga dinastiya, yung mga umuusbong na dinastiya Ang magpa-file kayo ng demokrasya, no? mula tatay, nanay, pati anak, sabay-sabay kayong nagpa-file ng candidacy. Nasaan ang delikadesa? Not to say na papakiramdam nyo kayo lang ang kailangan ng tao, ang pangalan ninyo ang mag-aalis sa amin. Baka nga kayo pa ang dahilan kung bakit ganito ang sitwasyon ng bayan natin. Hindi baka. Mag-reflect naman kayo. Sabihin nako, hindi, lalo na rin, hindi naman matutunan natin nila lahat. Meron din naman talagang siyempre, yung brand ba, no? Kaya natatandaan yung pangalan kasi totoo nakatulong sa pero beyond that, para bang siguro kailangan na rin matuldukan yung pamilya, magkakamag-anak, nasa isang distrito, magkakasama, sila na lang naggugobyerno. Ang pagkakaalam po natin, wala na tayo sa sistemang feudal, na tayo ay pinamumunuan ng pamilya, isang pamilya. Kaya kumbaga, yung isang pamilyang mahilig sa subdivision. at isa pang issue dito, yung naging issue nakaraan na natin, na kapag karaniwang tao humahabol sa posisyon sa gobyerno, lalo na mga national position, para bang nananamlay tayo, o yung masa para bang wala naman chance manalo yan kasi hindi sikat, hindi yung
klaseng pag-iisip ang nagpatimo talaga niyan, ito din mga ano, itong mga linta na nasa gobyerno, na Tama, parang tama. kailangan ba talaga abogado? Kailangan siyempre kung ikaw ay magbabatas dapat may alam ka sa paggawa ng batas technically, 'di ba? Pero yung technical know-how at saka yung practice mo bilang ikaw ay dati kang magsasaka o kaya ay obrero ka, alam mo yung sitwasyon ng ano, and then yung naman technicalities puwedeng ma-staff, 'di ba? So, Mm. kayang maggobyerno at gumawa ng pulisiya, ng matinong mga pulisiya at makabayang programa, proyekto ang karaniwang tao. Kaya sabi ng ano, taong bayan naman, 'di ba? Hindi yung Exactly. lagi na ng dinastiya, Exactly. Anong kinalaman ng isang aktor na naghihimas lang ng ganito tungkol sa usapin ng mga manggagawa at magsasaka at ng mangingisda? Ang problema nasa posisyon na nga, may chance na magbago sana, 'di ba? Na, Sana. kahit mag-adbokasya nga lang sana, wala rin, Oo, Nag wala nga. Ang adbokasya ipagtanggol yung mga Eh, ayun nga, 'di ba? tyrant. Naging chairman ng isang committee, pero parang My clown God. lang, puppet doon sa committee na 'yun, 'no? Hindi sinusunod, 'di Tapos ba? ah, ano siya, napaka-syubenista. Kita ko yung isa niyang nung sa isang komite, nakita ko yung pagiging niya, ang pagtingin sa kababaihan ay talaga naman Paano yung napakababa ng pagtingin niya sa kababaihan. paano naman Which yung is urge? exactly that one. Yung urge. Isipin mo yun, ang tingin mo nasa ituktok ka ng ng iyong kababaihan ay nandito lang sa ibaba ng iyong talampakan. Hindi mo tinatratong equal. Doon mo palang makikita mo palang paano magsalita yung isang politiko kung anong gagawin. Anong gagawin ng mga politikong ito? May sinasabi na naman si Cagare kasi hindi siya maka-move on talaga. Hindi siya galit hindi yang galit. Yung mga tao na nag-iisip ng mga konkretong hakbang para malunasan ang mga problema na kinakaharap ng bansa. Halimbawa, pagbabawal ng minahan, proteksyon sa anti-kalikasan at pagpapanagot pagpapanagot sa politiko na nagnanakaw ng kaban ng bayan. Totoo. Halimbawa, gaya na sinasabi ni Ka-Ardi, gusto kong balikan kanina. Ang gaganda ngayon, yung mga nag-file ng mga taga-makabayan, kumpleto, nang galing talaga sa basic sector. Mga mangingisda, magsasaka, tsuper, di ba? Guro, di ba? Andun lahat ng sector. Kung gusto mo talagang makapaggawa tayo ng isang foreign policy, kasi Senate mostly foreign policy, yan tinatalakay. Kailangan mo talaga ng mga tao na mayroong knowledge doon sa bottom, nanggaling sa bottom, may knowledge para makapag-create ka talaga ng ano ba yung hitsura dapat ng bansa kung pag-uusapan ay foreign policy man lang. Ay ngayon wala. Sino? Si Bato? Kung sino? Si hindi ko masabi pangalan ng tinamaan ng kulog. Villar. Diba? Hindi kaya ng werpa ko Sorry. Gusto pa ba nating dagdagan yan ng ng ipe? Oo, isa pa yun. Isa pa yun, di ba? Taong bayan naman, gusto niyo talagang mabago? Just this. Ito yung offer, ito yung alternative. Ito yung mga politiko nakikita nyo ngayon. It's either talagang magnanakaw, mga convicted na magnanakaw dati, nakulong na, pinalabas. Alam niyo namang mga Senador na uli. Di ba? Wow. Kaya nga po na napapanahon na yung mamamayan naman ang inuklok Exactly. ang mga talaga yung mga makabayan na mga politiko. At bayan muna yung Eksakto. inuuna, di ba? Kasi kung hindi po Eksakto. natin gagawin to, wala pong mangyayari sa ekonomiya natin. Patuloy at patuloy pa rin tayong ipapadala ng gobyerno sa labas ng bansa. Hindi tumanda na tayo't lahat tumanda na tayo mga politiko sa Pilipinas. It's either kikiling sa kaliwa o sa iba-ibang side. Panahon ni Duterte kumiling sa China. Panahon ni Bongbong kumiling naman sa US. Kailan ba tayo titindig mag-isa?
Di ba? Kailan tayo titindig mag-isa na magdidesisyon tayo na walang outside influence. Magdidesisyon ng ating mga politiko, ang mga namumuno na ito ang mabuti sa aking bansa. Na Kaya nga kailangan ko po ng pambansang industrialisasyon, tunay na agraryo sa lupa, kailangan ko suportahan ng mga magsasaka, kailangan ko magtaas ng sahod, etc. Di ba? Kailangan kong alisin ang kailangan ko yung mayayaman. Eka nga, yung mga mayayaman na nagkakamal ng maraming salapi, ay kailangan kong lagyan ng tax na mas malaki. Di ba? Hindi po natin Yung mga kailangan mayayaman, yung hindi mga mo binibigyan ng politikong exemption ng taxes. Diyos ko po. yung mga politikong pinapatay pa yung mga magsasaka natin. Di ba? Wala eh, regressive taxation eh. Meron tayo. Ay, Diyos mio. Okay, mga kapatid, paano ba tayo? Malapit nang matapos ang ating oras. At bago tayo tuluyang magalit, ay bago tayo tuluyang atakihin o tuluyang magalit at tuluyang atakihin sa mga pinagagagawa nitong mga walang silbing politiko, ay paano? Sinong gustong mauna? Mauna na ako kasi konti lang naman sasabihin ko. So, yun po, inuulit ko, no? Kanina pa, dinadaan lang natin sa biro yung ating mga sinasabi. Pero po, napapanahon na talaga, mga kababayan o mamamayan ng Pilipinas, no? Napapanahon na po na tayo naman talaga yung galing sa hanay natin ang iupo natin sa mga pwesto sa gobyerno. Alam naman po natin na pag ang galing sa hanay natin ang inupo natin sa gobyerno, yung interes po ng mamamayan ang kanilang uunahin. Hindi po yung interes ng mga politikong sariling pang-interes lang ang kanilang ginagawa. Kaya po, dapat yung makabayan at bayan muna yung inuuna natin. Muli po, ako si Edsel Villena ng Kapinsay Tamang Migrante. Magandang gabi po. Yan, maraming salamat kahit sila. At maraming salamat din po sa ating mga kababayan na nakasama natin ngayong gabi sa programa. Pwede nyo pong makikita nyo po sa Facebook page ng Migrante Korea at ng Migrante Facebook page itong programa natin. Tsaka YouTube. Maaari nyong i-share at nasa YouTube din po. At after nito, mga 1 oras o bukas siguro ng umaga, pwede nyo na rin makita mahanap sa Spotify itong ating programa at para naman meron tayong ibang pamamaraan para mapalawak po natin yung ating naabot. At tulungan niyo po kami na magkaroon pa ng mga programang kagaya nito na naglalayong talakayin ang mga isyung kinakaharap natin bilang mga migrante at bilang mga Pilipino. Ngayon po, ito pong usapin na pinag-usapan natin ngayon, seryosong bagay po ito. Kasi yung 30 to 40,000 na biktima ng drug war, karamihan pa sa ngayon, merong mahigit 7,000 ang naamin ng pulis na pinatay nila dahil ng laban. Mas marami pa po ang bilang niyan na mga biktima naghahanap ng katarungan. Tandaan po natin na itong mga ito, ano pa man na sinasabi ng gobyerno, ito po ay suspect. At dapat inakordan ang sinuman ng pantay na karapatan. Yung ang DOJ secretary, yung anak niya nahulihan ng marijuana. Di ba? Hanggang sa na-absolve. Kasi nga dumaan daw sa due process. Yun po ang silbi ng due process. Hindi yung one less criminal, one less worry. Hindi po totoo yun. Hindi ganon. Sa isang sibilisado at sabi natin demokratikong lipunan, hindi pwede na dahil lang sinabi ko na di ba? Para bang bigyan ng baril para may dahilang lumaban. Paano kung may siraulong polis at maraming yan na naniwala sa sinabi mo? Ngayon sasabihin ni Duterte, wala akong kinalaman doon. Ganyan. Kasi ang gusto ko lang iligtas ang ating mga kababayan, mga kabataan. Paano naman si Kian de los Santos? Nagpanggap pa. Nagpapanggap yun eh. Pagpapanggap yung ganong klaseng statement. Oo. Gaano kahalaga ang buhay ng isang Kian de los Santos? Kung ang gusto ay isagipin ang kabuhayan o buhay ng ating mga kabataan.
totoo naman, hindi naman nawala ang droga ng panahon ni Duterte. Ang aligasyon pa nga, pinapatay lang nila yung mga nasa kabilang kalaban na kartel ng Mm. droga. Nilalagay nila yung kanilang mga kaibigang mga drug lord, pinapalit, no? Ito ang Daw. problema natin, ano? And even yung presidente ngayon, di ba? Na mahilig magpulburon, di ba? Alam naman na ng lahat yan eh. Ngayon, Ano to? Anong gagawin natin? Sabing gano'n, nakita ko eh. lahat natin ano, sa ganyang klaseng gobyerno. Ito ngayon, yung mga investigasyon na alam ko natin kailangan ng mga biktima ano, ng avenue para sila ay marinig at makahanap marinig, mapakinggan ang kanilang panig kasi yun yung hindi nagawa sa kanilang mga mahal na buhay eh, di ba? Tinanggalan sila ng karapatan na idepensa yung kanilang sarili. Kaya itong ginagawa ng Quadcom at ng Senate, kung seryoso man sila, dapat may managot. At dapat yung hustisya, hindi siya dapat inaabot ng dekada. Magsasampa ng kaso ngayon. Oh, baka mauna pang mawala yung biktima kaysa doon sa politikong dinidemanda. Kaya siguro time na rin ano, na kailangan persahin itong gobyerno na hayaan na mag-imbestiga ang ICC. At the same time ano, siguro ang kinakatakutan ngayon ni BBM, pag pumasok ang ICC, what gives them yung sabihin, paano naman pag siya na siningil? Kasi ngayon pa lang, daan-daan na ang kaso ng forced disappearances. Yung mga pinatay at dinukot, dumadami din sa panahon ni BBM. Sa totoo lang, enforce pa rin yung ang terror law at saka yung NTF-ERCAC. So kung talagang naghahanap ito ng long and lasting peace, hindi po dapat yung ang direksyon ng Estado ay tungo sa karahasan o yung paggamit ng pasismo. No? Kumbaga, ang usapin po ng karapatang pantao at paghahanap ng hustisya ay lehitimong issue po natin bilang mamamayan. At next, sa susunod na taon po, boto na naman tayo ng mga leader natin sa gobyerno. Kaya siguro, timbangin natin saan ba talaga tumutuntong ang mga politikong ito sa pag-usapin ng karapatang pantao. Kung yan ay dinuduraan lang nila habang tayo ay nakatalikod, o lalo pa kung nakaharap tayo, dinuduraan lang nila ang usapin ng karapatang pantao, tanggapin na natin na ang bigas ay magiging 80 kilos, 200 kilo kasi kahit magutom tayo at maglupasay sa harap ng mga yan, wala tayong magagawa kasi kung sila ang nasa gobyerno. Kaya gamitin po natin ang eleksyon para isulong ang ating interes bilang mga taong bayan. Piliin natin yung mga kandidatong merong seryosong makabayan na programa at inuuna ang bayan muna. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Arde Raimundo mula sa Migrante, Japan. Ang gusto ko sanang iwanan sa ating mga kababayan na makakapanood, we need to change yung ating mindset. Ba yung tawag doon? Mindset. Na kailangan natin, kung tayo talaga ay gusto nating baguhin yung lipunan ng Pilipino sa nangyayari sa kasalukuyan, we need to start to demand accountability sa mga politiko. Di ba? Kung hindi nila kayang ibigay yon, maghanap tayo ng iba. Yes. Na pwedeng na ibibigay sa atin. Exactly. Kung hindi nila kayang ibigay yung accountability na ating karapatan. Kasi nga, di ba, nagtayo tayo, nagbinigyan natin sila ng kapangyarihan na mamuno, to govern us. In exchange, accountable sila sa atin. Kailangan nating i-practice ngayon yung ating duty to demand this sa mga politiko na ito, accountability. Kasi pagka ganun ang ating pag-iisip, na nagdidemand tayo ng accountability sa ating mga politiko, hindi mangyayari ang ganitong sitwasyon. Walang maghihimas ng bigote lang sa Senado. Walang ganung politikong mapupunta sa Senado. Diba? Walang politikong pamilya na lang sila, pati kaapu-apuhan, yun ang pinatatakbo nila. Mawawala yun kasi nagdidemand tayo ng truly qualified na leader. Kasi nga, dahil tayo ay naninindigan sa isang demokratikong lipunan, malinaw sa atin dapat na yung
ating namumuno sa atin na binigyan natin ng kapangyarihan. Take note, tayo ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga yan. At inuulit ko, in exchange, accountable sila sa atin. Kaya dapat tayong mga mamamayan, tayong mga OFW, tayong lahat na mga mamamayang Pilipino, we need to start to demand accountability sa mga politiko. At pag ginawa natin yan, walang magiging ganyan. Walang magiging ganyan, mga kababayan, mga kasama, mga nanunood, whoever you are, na nandyan sa kabila ng screen namin. Di ba? At ang uunahin ninyo, papasok bigla sa isip mo, automatic yun. Iboboto mo sigurado o iuupo mo, iluluklok mo ang isang makabayang politiko. Yung isang politikong alam mong ipagtatanggol ang iyong interes bilang OFW, bilang teacher, bilang magsasaka, bilang manggagawa, etc. Alam mo, gagawin niya yun. Kasi makabayan talaga siya. Alam mo, shameless plug-in, uunahin niya ang bayan muna. So, ganun yung sinasabi na. Ganun kasimple yung mga pinag-uusapan namin na hindi mo kailangang maging henyo. Hindi mo kailangan maging rocket scientist, mga kababayan, para lang isipin na kung gusto kong baguhin ng Pilipinas, this is your first step. Just do your job bilang mamamayan to ask for accountability sa mga politikong walang silbi at inutil. Yun po yun. So magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ako po si Chat Dimano mula po dito sa South Korea. Maraming salamat po sa inyo. Please share, like, and subscribe. Di ba? Kung gusto rin po naman ninyo, send us a star. Good. Sa aming mga So maraming salamat po sa inyong gabi at magandang gabi po muli sa inyong lahat. Bye-bye. Magandang gabi po. Bye-bye.